Okay, so ito naman yung pag-usapan natin. Ah, good morning po sa inyo. O yan. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. So sabi po ni PBBM, ICI coming towards the end. Pero bakit coming towards the end? Ano ba, ipapasa na ba yung ICI bill? Di ba? Tawag ko ron ICI bill eh. Kasi kung ipapasa na yon, ako personally, I strongly suggest na buwagin ang ICI at yung mga tao na nandito sa ICI, sila yung mga gawing tauhan doon. Ilipat sila, 'di ba? Since that bill is institutionalizing as independent commission ang ICI. So sila rin po yung ilagay doon. Total sila na yung nagtatrabaho eh, 'di ba? Sila na yung nag-i-investigate. Pero to tell the public, ICI coming towards the end. Nako, ano ho yung the end doon? 'Di ba? Ayun, ibig sabihin ba tapos na sila sa kanilang trabaho? 'Di ba? I beg to disagree to the president. Kasi siya nga mismo alam niya kung ano yung gaano kalawak eh. Binigyan niya ng 10 taon, 'di ba? Na ito yung coverage ng inyong iimbestigahan. 10 years pa atras from 2025. Pwede pa ngang tumawid eh ng 2015 eh. No, basta ituturo ng ebidensya. Maraming corruption since ang scope nila ay limited sila sa infrastructure. Napakarami. Nandiyan pa yung mga focus sa infrastructure ng DPWH. 'Di ba? Yung mga building na pinagawa sa DOH naman, 'di ba, na trinabaho ng DPWH yung mga ghost, 'di ba? Super health centers, yung mga ganoon saan napunta yung mga pondo. Ang dami pa. Hindi lang flood ang problema ng korupsyon dito sa Pilipinas. Sabi rito, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Friday said ICI is nearing the end of its mandate after completing most of its investigation into alleged anomalies in flood control projects. It depends on how much work they still have left, but they really are coming towards the end. Nako, Mr. President, maraming magagalit yan kasi ganun lang. Alam naman nating napakalala ng nangyari na korupsyon dito sa bansa. At ang dami pang hindi pa napapanagot. Ang dami, 'di ba? Ang dami pa. Nasaan na yung mga politiko na mga sangkot dito? Wala pa. Mga kontraktor pa lamang. 'Di ba? At yung mga naunang pumutok bago pa ang revelation ng Pangulo natin, like yung Mindoro, yung governor ng Oriental Mindoro, yun ang unang nag-i-expose nun eh. Kaya naman, normal lang na sila yung mauna na makapagpasampa ng kaso after ng investigation dito ng ICI. Kasi noon pa yun eh. Naka-ready na yung mga ebidensya noon. Ipapasa na lang sa kanila. Pero yung mga galing pa, fresh, di ba, from the investigation conducted before ICI, wala pa. Wala pa kayong napapatunayan tong ICI na na mga bigatin talaga, yung talagang mga big fish na mga politicians. Ang big fish pa lang natin nadadali, yung mga contractors. Yes, si Bons Dolor. Kamag-anak ba? Maris, ni Dolor, ni Governor, yung Dolor na na mayor ng Bawan. Nagkamag-anak ba yun? Di ba? So ito dapat tuloy-tuloy. Ito nag-resign si Singson, nag-resign si Rosana Fajardo. Palitan, ganun lang kasimple yun eh. 'Di ba? People come and go. And then i-replace sila. Magkaroon ng replacement. Tapos kapag ako akala ko kasi ang mangyayari, kaya sinasabi to ng Pangulo na it's nearing to its end, ay dahil doon sa panukalang batas. Hindi pala. Sa pananaw ng Pangulo, napakarami nang naging natapos nito. Nako po, Mr. President, hindi ho maniniwala ang taong bayan na
Na marami nang na-accomplish ang ICI. Lalo na't very limited yung kanilang kakayahan. 'Di ba? Ngayon, ang mainam dito, eh, ipasa na yung ICI bill, yung mga tao na nandito ngayon, yung mga volunteer lawyers nila, yung investigators nila, yung mga accountant, lahat, sila ang ipasok doon sa ICI kapag yan ay naging ganap ng batas. Oo, yun ang pinakamaganda. Rather than napakaagang i-dissolve ito ng Pangulo. Kasi he will be breaking his own words. Anong sabi niya? Tutuloy-tuloyin natin ito hanggang sa 2028. Sabi ng Pangulo. Tutuloy-tuloy niya yung ICI na yan. Oh. Tapos, malayo pa 2028. Di ba? Oo. Ay, nako. Kaya ako, I disagree. Baka akala nila, humupa na ang isyung ito. Hindi. Dapat ang taong bayan, tutok tayo palagi rito sa korupsyon. Oh. 'Di ba? Hindi dapat mawala ang momentum. Kahit na may mga senador, may mga kongresista na nasampahan na ng kaso, 'di ba? Hindi dapat forever tutukan nito hanggang sa darating na mga henerasyon. Mabantayan yung mga politiko, yung mga taong gobyerno natin. Dapat ganoon. Hindi yung makakampante tayo kasi tapos na yung init ng, 'di ba? Wag ganoon. Okay? Tuloy sabi ni Leila de Lima, magmumukhang ginawang pang intermission number lang ang ICI. I totally agree with her kapag ganong buwagin lang agad ng Pangulo ng ganong kaaga na wala pa yung hindi pa ipinapasa yung ICI bill. Diba? Sabi niya, question ni de Lima, ang pahayag ni PBBM na malapit na raw matapos ang tungkulin ng ICI. Yan, giit ni de Lima, nasa flood control issue pa lamang ang ICI. At hindi pa ito tapos. Tama, di ba? Marami pa niyang anomalya sa iba pang infrastructure projects na dapat imbestigahan ng komisyon. Yan. Kung ganito kaaga pa lang naiisip ng buwagin ng ICI, dapat hindi na nilagay yung upon the accomplishment of the purposes of which it was created. Kundi kung kailan lang gusto itong isara ng Pangulo. Di ba? Tama naman eh. Pangit yung makaka-damage na naman ito sa Pangulo. Iisipin na naman na kung gagamitin ito talaga sa kanya, sasabihin, meron ka kasing pinoprotektahan. Di ba? May pinoprotektahan ka. Kaya, gusto mong isarado na agad ang ICI. Kasi mangyayari, pag ito sinarado, wala rin po tayong guarantee na pag dumating sa kanya yung ICI bill, pipirmahan niya. Diba? Mabuti nga kung dumating sa kanya at hindi niya pirmahan, then after 30 days, upon receipt of the bill, automatically, it will become a law. Diba? By virtue of what? Time lapse. Pag hindi niya pinansin yung panukalang batas na isinumiti sa kanya, hindi niya ito inaprubahan, hindi niya ito vinito man lang, automatically, after 30 days, magiging batas to. Na hindi niya namamalayan. Okay kung makarating sa kanya. Paano kung baka pagdating hanggang Senado pa lang? Diba? Kung hindi nila magawa sa BICAM na palambutin yung mga versions nito na yung ICI Commission ay maging toothless. Diba? Dapat bang ang ICI mas matapang pa yan sa ombudsman? Parang kumbaga combination ito ng NBI at saka ng ombudsman. 'Di ba? Dapat ganoon. Pero kung magiging toothless, po. Walang kwenta. 'Di ba? O kaya naman pag hindi umobrang maging toothless ang final version, tuluyan ng upuan ng mga senador. Di kawawa na naman ang taong bayan. Wala na tayong ICI. Wala rin tayong ICI bill na inaasahang magiging batas. 'Di ba? So buwagin ang ICI pag meron na tayong batas na umiiral yung
panukalang batas ng ICI. Yun ang dapat.